Pilipinas. Bagong taon, bagong Pangulo. Isang bagong simula para sa ating mga Pilipino. Ito ang Pulsong Pinoy. Ako ang inyong lingkod, Zairine Parsad. Natutuwa akong ipakilala sa inyo ang bagong programa ng bayan na magbibigay sa atin ng impormasyon sa mga pagkilos ni Pangulong Noynoy Aquino at iba't iba pang mga serbisyong hatid ng pamahalaan para sa atin. Ito rin ang programang magpapakita kung ano naman ang ating magagawa para tahakin ang landas na matuwid at makamit ng bayan ang tunay na pagbabago. Mahigit 6 na buwan na ang lumipas mula nang maupo si Pangulong Noynoy Aquino. Balikan natin ang mga positibong naganap noong nakaraang taon dito sa ating year-end report. Narito ang Report kay Boss. Prioridad ni Pangulong Noy ang pag-aangat sa antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino, lalo na sa larangan ng social services. Sa katunayan, ang priority program ng Department of Social Welfare and Development na Conditional Cash Transfer Program ay nakapagbigay tulong sa tinatayang 1 milyong Pilipino. Ganito rin halos ang bilang ng mga mamamayang naibsan sa pamamagitan ng Kalahi CIDSS program na nakatanggap ng $1 million grant mula sa World Bank at US Millennium Challenge Corporation. Ang National Household Targeting System naman ay nakapagtala ng higit 4 na milyong mahihirap na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Para mas mapabuti pa ang mga serbisyong ito, tinatayang 123% ang idinagdag ng 2011 budget ng DSWD na siyang may pinakamalaking porsyentong itinaas ngayong taon. Ang karamihan nito ay mapupunta sa CCT program para mas maparami pang Pilipinong kapos ang maabot ng pamahalaan. Noong isang taon din, inulunsad ng Department of Health ang nationwide PhilHealth Sabado Registration Day, kung saan halos 100,000 mahihirap na Pilipino ang nakapagrehistro sa loob ng isang araw. Suma total, mahigit 22 milyon na ang rehistrado sa PhilHealth at patuloy pa itong nadaragdagan. Ito ang unang hakbang ni Pangulong Aquino para sa pagpapalaganap ng universal healthcare sa bansa. Ang DOH naman ay nakatanggap ng halos 30% increase sa 2011 budget para mas mapaunlad pa ang mga programang pangkalusugan tungo sa pagkamit ng Millennium Development Goals. Isinulong noong nakaraang taon ng Department of Education ang K+12 Education Program na magpapaunlad ng basic education curriculum at ang NCBTS na mas magpapahusay sa kakayanan ng mga guro. Tumanggap din ang DepEd ng mas maraming preschoolers at tumulong sa mas maraming scholars sa ilalim ng GASTPE. Noong 2010, nanatiling pinakamataas ang alokasyon na ibinigay sa DepEd para sa 2011. Ito ang naitalang pinakamalaking budget na natanggap sa kasaysayan ng kagawaran. Gamit ang halagang ito, target ng DepEd na makapagtayo ng 13,000 classrooms sa buong bansa at maabot ang 2.4 million preschool enrollees. Inaasahan din na ngayong taon makapagbibigay ng pabahay sa mga teachers sa tulong ng Gawad Kalinga. Pagkain sa bawat mesa. Sapat na supply ng bigas para sa bansa at pagkaing abot kaya ng mamamayan. Ilan lamang ito sa adhikain ng Panguluhang Aquino pagdating sa usapin ng agrikultura. Sa nakalipas na 6 na buwan, sinikap ng kagawaran ng pagsasaka na palakasin ang produksyon ng palay at pataasin ng presyo nito para kumita ang mga magsasaka. Rehabilitasyon ng mga nasirang irigasyon at pagpapalakas sa organikong pagsasaka. Inilatag na rin ang mga reformang gagawin upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka sa usapin ng presyo, fertilizer, gayon din ang pagtatayo ng mga post-harvest facilities na magsisilbing bagsakan ng gulay sa bawat rehiyon. Isa sa naging highlights ng pagsisimula ng panunungkulan ni Pangulong Aquino
ay ang kanyang pagbibigay halaga sa karapatang pantao. Patunay dito ay ang kanyang pagbigay utos na palayain ang mga miyembro ng tinaguriang Morong 43 na isinabay sa ika-62 anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights noong ika-10 ng Disyembre. Nauna na ring pinatupad ang Proclamation No. 50 noong ika-11 ng Oktubre na nagbigay amnestiya sa mga opisyal at miyembro ng Armed Forces of the Philippines or AFP na kasangkot sa Oakwood Mutiny laban sa dating administrasyon. Bayanihan at hindi karahasan ang magiging advokasya ng Pangulong Aquino para pasimulan ang muling pagbangon ng bansa. At para paumpisahan ito, iprinisinta ng AFP noong November 30 ang Mindanao 2020 Peace and Development Framework na magbibigay prioridad para isulong ang katahimikan at maunlad na ekonomiya sa Mindanao. Katuwang nito ay ang paglunsad ng bagong AFP Internal Peace and Security Plan 2011 na binuo sa konsepto ng bayanihan, kung saan hindi lamang pagpapaigting ng seguridad kundi ang paghahatid tulong para palawakin ang kapayapaan at kaunlaran lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Kaya naman sa pagtatapos ng taon, nilagdaan ni Pangulong Aquino ang 2011 National Budget kung saan ikatlo ang Department of National Defense na binigyang prioridad. Para sa taong ito, ipinasa ang bagong Appropriations Fund ng departamento na umaabot sa mahigit 100 bilyong piso. Mahigit 89 billion pesos naman dito ay inilaan para sa buong hukbong sandatahan ng Pilipinas, para na rin sa malawakang modernization programs at peacekeeping operations nito. At para naman sa Philippine National Police, aabot ng mahigit 69 billion pesos ang pondong inilaan sa ilalim ng mahigit 86 billion pesos na pondo ng Department of Interior and Local Government. At sa darating na Pebrero, ipagpapatuloy naman ng gobyerno ang peace talks sa ilan sa mga rebeldeng grupo sa bansa. Muli ang Pulsong Pinoy. Inyong natunghayan kanina ang unang bahagi ng ating year-end report. Para sa huling bahagi ng ating ulat, ating balikan ang mga naiuwing magandang balita ng Pangulo sa kanyang mga naging pagbisita sa iba't ibang bansa sa taong 2010. Tagumpay ang unang pagbisita ni Pangulong Noynoy Aquino sa Estados Unidos noong nakaraang taon. Ito'y upang lalo pang palakasin ang pakikipag-ugnayan sa isa sa pinakamaunlad na bansa sa mundo. Nakapaloob sa tagumpay na ito ang pagsasalita ni Pangulong Aquino sa United Nations 65th General Assembly at pakikipagpulong kay UN Secretary General Ban Ki-moon. Nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Aquino na makausap si US President Barack Obama sa second ASEAN-US Leaders Meeting. Napag-usapan dito ang mahalagang papel na ginagampanan ng Pilipinas sa rehiyon ng Asya sa usapin ng ekonomiya at paglaban sa terorismo. Tinunghayan ni Pangulong Noy ang paglagda sa $434 million Millennium Challenge Compact Fund. My visit to the United States has a key objective to inform investors that the Philippines is indeed open for business, not the under-the-table kind, but the legitimate kind.
not the kind of business that thrives in corrupt deal-making, but which thrives because of sensible and enforceable and fair contracts. I have come with my economic team to share with our American friends the possibilities for doing business in my country, either through the Build, Operate, and Transfer schemes or corporate social responsibility programs. Nakausap din ni Pangulong Aquino ang malalaking negosyante sa Amerika na handang maglagak ng negosyo sa bansa. We invite the private sector to explore opportunities open for investments in key areas of the economy. By relieving the government of having to spend on items that investors can build and manage more efficiently, scarce government resources are freed up for investments in education, healthcare, and other social services. I invite you to come see for yourselves what we're doing to make sure that the Philippines is once again open for business. Nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Aquino na pasalamatan at makasalamuha ang mga Pinoy sa Amerika at lalong mapagtibay ang kanilang samahan para tumulong sa kapwa Pilipino. There are a lot of exciting developments in our country. And thank you for remaining in your hearts, Filipinos. Remember, we have close to 100 million of our compatriots who are looking for a little assistance. Hope you don't forget them even in your prayers, transfer of skills, and in any way you can help our motherland. Naging matagumpay rin ang pagbisita ni Pangulong Noynoy sa Hanoi, Vietnam. Ito ang kauna-unahang state visit ng Pangulo simula nang manalo bilang presidente. Una siyang nakipagpulong kay Vietnam President Nguyen Minh Triet na sinundan ng kanilang pagsaksi sa paglagda ng 4 na kasunduan. Laman nito ang pagpapalakas sa bilateral cooperation at pagtutulungan sa larangan ng edukasyon kung saan napagkasunduan ang pagpapataas ng dekalidad na antas ng edukasyon, MOA on Defense na bumubuo ng framework para sa pagtataguyod ng bilateral cooperation sa pagitan ng defense agencies at armed forces ng dalawang bansa. Partikular na nakapaloob sa kasunduan ang defense at military equipment, technology at maging defense industries at maritime affairs kung saan pinagtutuunan ng dalawang kasunduan ang oil spill preparedness at search and rescue at sea na inaasahang magpapabuti sa paghahanap at pagliligtas sa mga barko at mga sasakyang panghimpapawid na nasa peligro. Ang state visit na rin ang kinuhang pagkakataon ng Pangulo upang makipagkita sa mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa Vietnam. Matapos ang kanyang state visit, dumalo ang Pangulo sa unang pagkakataon sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. Sa summit, maraming issue at mga usapin para sa mas pinaigting na kooperasyon ng mga miyembrong bansa ang tinalakay. Ilan rito ang pagpapaigting sa proseso ng community building at implementasyon ng ASEAN Charter. Gayon din ang roadmap para sa ASEAN Community. Ang pagdalo sa ASEAN na rin ang kinuhang pagkakataon ng Pangulo upang ibahagi ang karanasan ng bansa hinggil sa kaalaman nito sa Disaster Risk Reduction Management. Si Pangulong Aquino rin ang kumatawan sa bansa sa pakikipag-usap sa mga leader ng bansang Australia, New Zealand, South Korea, at bansang Japan na nagbigay ng 21.4 billion na loan para sa dekalidad na kakalsadahan sa bansa na inaasahang makakatulong ng malaki sa agrikultura at turismo. Sa pagtungo ni Pangulong Noy sa bansang Japan para dumalo sa kauna-unahang APEC Leaders Summit, mas pinatibay niya ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas sa mga bansang kasapi nito. Pinaigting ang talakayan ng 21 economic leaders sa mga aspetong higit na makatutulong sa buong Asia-Pasipiko, lalo na sa larangan ng kalakalan. Nagpakita rin ng suporta at pagtitiwala kay Pangulong Noy ang mga malalaking kumpanyang nakabase sa Japan bilang bahagi ng public-private partnership ng pamahalaan. Tulad na lamang ng Itochu at JGC Corporation na nakahandang mamuhunan ng humigit kumulang $122 million
para pasiglahin at pakinabangan ang may 11,000 hektaryang lupaing nakatiwangwang lamang sa lalawigan ng Isabela. Sa planong gagawin itong plantasyon ng bioethanol, halos 18,000 trabaho ang malilikha nito sa loob lamang ng 2 taon. Nais namang mag-expand ng negosyo sa ating bansa ang Toshiba Corporation. Nakahanda silang magdagdag ng $133 million para palawakin ang planta at gumawa ng makabagong electronic at electrical products. Ang Marubeni Corporation naman na isa sa pinakamatagal na partner ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang infrastructure projects ay nagpahayag na ng intensyong mamumuhunan ng halos $3.4 billion. Kabilang sa nais nilang pondohang proyekto sa bansa ay ang Suwal at Pagbilao Power Station Expansion, MRT Line 7 Project at LRT2 East and West Extension Project. Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance to business. Good governance at transformational leadership. Una ito sa inilatag na agenda ni Pangulong Aquino para simulan ang mga hakbang sa pagpapaunlad ng bansa. Sa plataporma ng kanyang administrasyon, trabaho, laban sa korupsyon, pagpapalakas ng mga negosyo, serbisyo sa edukasyon at kalusugan ang nangunguna. Sumunod ay ang promosyon ng public-private partnerships, kasabay ng reorganisasyon ng Build, Operate, Transfer Center sa bagong pangalan na PPP Center. Sa ilalim ng pamamahala ng National Economic Development Authority, may 10 PPP priority projects ang nakalinya para sa taong 2011. Ang mga infrastructure support facilities na ito ay para paunlarin ang turismo, agrikultura at serbisyong bayan na maglalagay sa Pilipinas bilang isang premyadong lokasyon para maglagak ng negosyo. Noong 2010, ating nasaksihan ang kauna-unahang pinakamalaking bond exchange program sa pag-issue ng 10-year Philippine Peso Global Bonds at 25-year Treasury Bonds na may buong halagang 199.6 billion pesos. Yung managing the debt, pinapalit natin yung mga ibang foreign currency denominated to peso denominated to reduce yung foreign currency risk. We're taking advantage where it's available of prevailing market conditions to reduce the debt burden. Umabot na sa 7.5% ang inilago ng ekonomiya sa first quarter ng 2010 kumpara sa 1.1% lamang noong 2009. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naabot din ng bansa ang pinakamataas na halagang $62 billion sa foreign exchange reserves nang nagsara ang taon. Matatag mula sa positibo naman ang pananaw na ibinigay ng Moody's Investor Service sa foreign and local currency bond ratings ng Pilipinas dahil kinikilala nito ang patuloy na pag-asenso ng ekonomiya sa gitna ng naranasang financial crisis ng mga mauunlad na bansa. Ayon sa prediksyon ng World Bank ngayong taon, mahigit 5% paglago sa ekonomiya ang kanilang nakikita. Dahil na rin sa napakahalagang kontribusyon ng overseas Filipino worker remittances na may tinatayang umabot sa $21.3 billion noong 2010, pero ang pamahalaan ay positibo na susulong pa ito ng 7 to 8% dahil sa mga ipinapatupad na reforma. Sa 22-point labor and employment agenda ng Pangulo, kasama rito ang pagtulong sa OFWs at umuuwing OFWs para sa kanila at kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga training, investment and savings programs. Halos 1 milyong manggagawa rin ang natulungan ng Department of Labor and Employment para magkatrabaho sa mga public employment service offices, private recruitment and placement agencies at job contractors. Ang TESDA
ay pinalawak na rin ang Training for Work Scholarship programs para sa larangan ng ICT, construction, electronics, tourism, at marami pang iba. Natalo na rin ng Pilipinas ang India bilang global business leader sa industriya ng business process outsourcing. Ayon sa huling Global Locations Trend Annual Report ng IBM na inilabas sa New York. Ang tinaguriang sunshine industry ng bansa ay may tinatayang 500 hanggang 600,000 Pilipinong empleyado. Ayon kay Pangulong Aquino, napakaraming magandang balita ang dumarating sa bansa, lalo na't nandyan ang malakas na kumpiyansa at tiwala ng mga lokal at dayuhang namumuhunan. Inaayos na rin ang hanay sa mga tanggapan ng gobyerno para tuwirin ang mga tiwaling paraan ng nakaraan. Ang Pilipinas ay may makulay at mayamang kultura at kasaysayan na humubog sa atin bilang mga mamamayan. Kaya naman linggo-linggo, inyong makikita rito sa Pulsong Pinoy ang selebrasyon ng mga katangiang likas lamang na Pilipino. Sa isang makasaysayang programa noong December 16 last year, iprinisenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang New Generation of Philippine Currency. Dito unang nasudyapan ng publiko ang world-class na disenyo at security highlight features sa bawat banknotes. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nakiisa sa paglulunsad ng bagong pera na magsisilbing simbolo ng pag-asa at pagbabago sa ating bayan. Tampok na sa 20 peso bill ang mas batang itsura ng Pangulong Manuel Quezon sa harap ng pera. Makikita naman sa likod ang Banawe Rice Terraces na isang UNESCO World Heritage Site at ang Palm Civet na pinanggagalingan ng Coffee Alamid. Mas pinabatang imahe rin ni Pangulong Sergio Osmeña ang nasa harap ng 50 pesos. Samantalang makikita ang talik at ang isdang maliputo sa likod ng pera. Si Pangulong Manuel Rojas ang bida sa harap ng 100 pesos. At ang majestic Mayon Volcano, kasama ang butanding o whale shark, ang matatagpuan naman sa likod. Design highlight ng 200 pesos, si Pangulong Diosdado Macapagal sa harap ng pera. At ang dalawang ipinagmamalaki ng Bohol, ang Chocolate Hills at Tarsier, ang nasa likod. Pinagsama na sa 500 pesos ang dalawang simbolo ng ating demokrasya. Ang mag-asawang Senador Benigno Aquino Jr. at Pangulong Corazon Aquino, na parehong nakangiti sa banknote. Makikita sa likod ng pera ang Puerto Princesa Subterranean River National Park, na isang UNESCO World Heritage Site, at ang Blue Naped Parrot. Tampok sa 1,000 pesos ang ating war heroes na sina Josefa Llanes Escoda, Jose Abad Santos, at Vicente Lim. Sa likod ng pera ang isa pang UNESCO World Heritage Site sa bansa, ang Tubataha Reefs and Natural Park, at ang South Sea Pearl na siyang pinakamalaking uri ng perlas sa buong mundo. Halos 25 taon na ang nakalipas nang huling binago ng BSP ang disenyo ng ating salapi. Sinimulan na ang sirkulasyon nito sa mga bangko noong Disyembre, kung kaya't unti-unti na itong ginagamit sa merkado. Akmang-akma na sa pagsisimula ng taong 2011 at sa pagtahak sa tuwid na landas ng Panguluhang Aquino, ang perang Pilipino ang isa sa magiging mukha ng reforma at pagbabago tungo sa kaunlaran.
patuloy na sumusubaybay sa Pulsong Pinoy. Tayo namang magbalik tanaw sa mga naging pagkilos ni Pangulong Noy sa loob at labas ng palasyo nitong nakaraang linggo. Narito ang Fast Track. Naway maging tulay ang programang ito sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan. Isa po itong paalala sa aking sarili at sa buong gobyerno. Kayo pa rin ang boss ko, kayo pa rin ang boss namin. At dapat lang na alam ng boss ang ginagawa ng kanyang tagapaglingkod. Inaanyayahan ko po kay lahat na subaybayan ang Pulsong Pinoy linggo-linggo. Pagyamanin po natin ang ating kaalaman at makiisa sa pagsalubong sa isang bagong araw na puno ng pag-asa. Sa kalahating oras ng ating programa, sana'y marami kaming nabigay na kaalaman at nakapaghatid sa inyo ng inspirasyon. Ito ang programang tulay sa pagitan ng mamamayan at ni Pangulong Noy, makiisa sa bagong gobyerno ng pagbabago. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo rito sa Pulsong Pinoy para sa mas marami pang updates. At para naman sa replay nito at sa mga activities ng ating Pangulo, please visit our website rtvm.gov.ph. Mabuhay Pilipinas!